favor sa Ginoo, dapat natay mga himuon nga favorable sa Ginoo. Dili siya pwede nga ga-expect kag passive income pero wala kay negosyo. Diba? Ga-expect kag passive income pero wala kay gihimo sa kinabuhi. Sige ra kag cellphone, Mobile Legends, dula or unsa ba diha. So tanan butang, since living things man ta, basic science, living things kay mo grow. Amen? Non-living things is wala, dili mo grow. So, kita tanan, Kristohanon, dapat na mo grow, ang isa ilhanan sa mo grow is nakat-on ta. So, once makat-on ta, natay work, natay effort gibuhat, manang din tay mga passive nga ma-receive sa tong kinabuhi. Amen? So, manindog tang tanan, wala pa ko ga-preach ha. Manindog tang tanan. Kaning nga lesson, Sunday school lesson ni siya. So, dili na nato siya mahuman karon. So, next Sunday na lang nato ni siya humanon kung kailangan, kung dili na maabot sa time. So, atong mensahe karon is passing on good manners. Nasa 1 Timothy 5 verses 1 and 2 lang atong basahon. Verses 1 and 2 kay taas-taas man ni siya. So, basahon nato 1 and 2. Before that, mag-pray sa ta. Ampo ta. Ginoo, salamat Ginoo sa kahaponon imong gihatag. Salamat Ginoo nga imong gipaundang ang ulan. Salamat pod sa matag usa Kristohanon. Kay gustonan namo Ginoo nga naa diri. We pray God nga ikaw mag-bless sa imong pulong sa mensahe karon. Gamita ko Ginoo asip imong mensahero. Dear Holy Spirit, tabangin mi Lord nga amon ning ma-apply sa imong kinabuhi, amon ning masabtan unsa imong gustong buti pasabot sa mua. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, basahan na ito dungan, verses 1 and 2 lang. 1 Timothy chapter 5, verses 1 and 2. Nanas, in Bible? Say amen. Amen. Okay, dungan na ito basa. Verse 1, ready? Read. Rebuke not an elder, but entreat him as a father, and the younger men as brethren, the elder women as mothers, the younger as sisters, with all purity. Okay, makalingkod. Thank you. So atong lesson karon is passing on good manners. So atong tanawon, good manners mura bitog unsa man ni kani mura lagi kuan siya kaning unsa na elementary values education. Kay good manners good, di ba? Pero ngano atong tun-an nga bisag nana pa yung mga trabaho diri uban senior na or uban na mga apo ginikanan na. Pero let's go back to basics. Kaya ang Bible, diri na ito mailhan nga timeless ang Bible. Dugay na kayo nag-start ang Bible, dugay na kayo siya nasugdan, gisulat, nga Ginoo pa ni gikan, pero unsa na ta nga tuig karon, applicable gyapon kaayo sa atuang society. Labi na karon kaning good manners. Kasabot man sa untay nahitabo sa kalibutan, pasalamat na lang ta nga sa recent election ni President Trump. Sa karon gi-elect ay naanag siya executive order nga duha lang ka gender na i-recognize sa Amerika. Unsa itong gender? Male and female. Ana sa Bible, male and female created them. So mismo ang Genesis, mismo ang Bible gaingon nga male and female lang ang gender. Pero before that, kabalo mo pila ka gender sa US? Before Trump, 71. Ikaw na mangitag asa ka muhaom ana, 71. Ang problema ana sa mga tao nga ga-identify as anang ingana nga genders, maglibog sila mismo, sila kaugalingon mismo kung asa sila. Na isa gareklamo gi-interview siya, dili na ako isulti kay taas kayong explanation pero ending pag summarize, ending himo ra din siyang lalaki. Kay nagpa-trans siya, nahimo siyang laki, then iyon siya anti-man daw siya unsa to pagka-explain. So mismo siya nga gi-interview about anang gender nga apel siya ana, mismo siya nalibog. Ng ending lalaki day siya. Diba? So daghan kayo ng mga kay man nagasugod tungod sa wala tay good manners or nawala na sa society ng good manners. Abi man nato good nga kaning manners, good manners murag custom lang ba? Social customs lang. Mo'y naandan, mo'y sundon. Mo'y naandan, mo'y sundon. Karon nga wala nagi-practice sa kalibutan, mao siguro ni sakto.
Pero kung tanaw nato sa Bible, dili na siya mao social norms lang, kundi mao gyud siya basic principles for living. Amen? Especially as a Christian life. Kaya mao na siya ang reality sa Bible. God's instruction for holy living, kaning good manners. Kaya kung naatay good manners, diha nagpakita ang godly character. Amen? Wala ni kapasabot nga ako mo'y gatudloan ni karon passing on good manners. Wala nang kapasabot nga perfect ko na I have all the good qualities or traits to have good manners. No. Napakyas pod ko, naapoy while I'm studying the lesson, naapoy mga nakita sa kong ayay. Murag kailangan kog improvement ani nga part. Ayay, murag sabit ko ani nga part. Amen? Pero ato ning gitudlo, nevertheless, kaya naman, una, naa sa Bible. Mahoy gisgutan sa Bible, mo ni atong gibasa karon, buong chapter ni siya, 1 to 25, pero kaning 1 and 2 lang, basic lang diya, honor thy elders. Diba? Good manners. So, kung gisgutan ni sa Bible, ato ning gisgutan pod karon. Amen? Wala ni gasabot nga ako'y eldest son ni Papa, ako nang gitudlo kay tungod para niya or para sa kuha. Dili para ni sa tuang tanan. So, ato ning padayon ta. Number 1, ingon diha, honoring others. By honoring others. Unsaan man nato pagpasa o good manners gikan sa tua diha sa uban or gikan sa ato ang pamilya diha sa ato ang next generation. Number 1 is by honoring others. Unsa man ning others diha? A, honor elders by correcting with respect. Correcting with respect. Dili na to ma-deny nga usahay kung magkatigulang ta, lahi na ta nga dili na ta kayo receptive of advice. Receptive of unsa man kaning corrections. Amen? So kung ikaw naa sa leadership, nya batanon ka or bata-bata ka kaysa imong badlungon, mura bitaw kag mga lot sao man ako pagbadlong. Tigulang naman ta ni siya pero badlungon man saan man ka na ako pagbadlong ani? Pero naay, by the way, kaning nga letter is letter ni Paul to Timothy. So si Timothy, kabaluta nga, batanon pa siya ani nga time. It was believed nga around this time, mga nasa 17, 18. Pero nag-start si Timothy around 12, 14. Pero ani nga time, batanon jud. So gitudloan siya ni Paul, kasi Paul ani nga time na priso na siya, niya siya may gibinlan sa church. Gitudloan siya unsaon pag-handle ing ani nga klase. Amen? Kay batanon ba siya? Hala, saan ka niyon? Na, wala ra ba ko'y kapangutan-an? Wala diri si Paul. So mo na siya, number 1, dayon yung gingon. Rebuke not an elder, but entreat him as a father. I-entreat mo siya as a father, Timothy. Then ingon diya sa verse 2, the elder women as mothers. Unsa di pasabot aning rebuke na diya sa tong lesson. Rebuke means to speak harshly, which refers to verbal pounding or disrespectful treatment. Verbal pounding, kabalutan sa boxing, di ba? Pound for pound, kabaluman nga mga bakbaka ni Pacquiao, pound for pound. O mo ni siya, verbal pounding, murag gimon imong gibadlong nimo siya disrespectfully. Ayo, disrespectful treatment. Pero ingon sa Bible, ayaw ana Timothy. Asya, though Timothy is the interim pastor here, he must deal the elderly with courtesy. With courtesy, with tahod, di ba? Na tay dapat respeto. Kay kaning elder diri nga pasabot ani, duha na siya ato ning mo ni atong bantayan. Naay age-based authority, mo nang gatigulang na sila og kaning position, church position or leadership. So kung naata dia or dili lang siya usa sa isa ka leader, someone nga naa sa ministry. Kamo, for example, sa inyo diha uban pipila sa inyo naa mo sa ministry. Amen? And then naamoy gihandulan, teacher ba ka, supervisor ba ka, or nag-Bible study ba ka? So, ikaw nga gadala sa Bible study, gilook up ka sa mga Bible studyan nga mo ni siya akong leader. Mo na akong Bible studyan para makatuon ko more from the Bible. Amen? So, they look up to you. So, pag wala man na kapasabot nga ako na ako'y Bible study, mas tigulang pa sa kuha, niya makita na ako nga, lahi man niyang binuhatan, dili man ni mo yung binuhatan, or lahi man ni siya.
wala na pasabot nga automatic ako din siyang i-rebuke. No. Tanaw na to nga, oy, elder na siya. Una, by senior. Or ikaduha, for example, ako, isa ko leader diri, or for example, si youth leader siya, or principal siya. Unsao na to as parents, most of the parents, mas magulang pa ni unsao na to pag-rebuke kay pag-correct kay if naa siya wrong practices or lahi nga treatments. Amen? So diha na to mabutang ba unsa maning elder di ay. So this is something makita na to nga gi-practice na dapat daan sa atong panimalay sa atong bata para pag-abot nato sa society ngayon ani na sa church dili ta maglisod og apply sa atong kinabuhi ug dili po nato maglisod itudo sa ato ang mga anak. Amen? Sa mga nisunod nato kay naman na-apply man nato. Lisod man nato i-apply kung dili kita mismo wala nato nabuhat. So dili pwede nang i-rebuke na verbal pounding mo na siya gipasabot diha. So una atong buhaton diha is dapat naatay private initial approach atong istoryahon. Since Sunday school lesson man ni siya, ato i-practice ang kuan kaning pag-open og references nato. Amen? Ready inyong Bible ha? Open Matthew 18:15. 18:15 palihog pagkog show para sa kung naabot tayo bisita diri nga walay Bible, hopefully naatanan. So Matthew 18:15 unsa may biblical method kung naay mahitabo ing ani nga dili man day pwede i-harsh rebuke, dili pwede siya i-humiliate publicly or ato siyang i-look down or unsa kundi naay approach gihatag Ginoo. Verse 15 kita na sa tanan ingon diha moreover if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. So una i-approach siya nimo privately. Istoryahan nimo siya, Brad, murag na ako'y nakita ba, murag lahi man imong sinultian or murag lahi man imong sininaan or for example lang ba, di ba? Kita nimo nga imong igsoon sa pagtuo dili mao ang pagsuot sa necktie, taas ra kayo. Pag ang magsuot og necktie dapat taman diri sa belt, dili mo labaw, dili pud sa taas. So imong i-istoryahan privately. Tigaan ang atong goal ana is to improve them. Amen? Dili to rebuke them. Na usa man nga necktie pud ka pero haya pud ana. Di ba? Except na lang grabe kay mo kasuod nga parehas mo ka kulasaw kay ba? Di ba? Na may nga na gid uban. Pero magbantay ta na kay basin di ay offensive din na sa iya ha. So dapat ay ngon diya sa Bible entreat him as a father. Respectful tone ba? Diba? Ato siyang irespeto as atong amahan. Ikaw daw, sulay daw, inganaon ni mo imong amahan. Di ba ka masumbagan? Di ba? So, respeto mo na siya pasabot diha nga lahi man ni dapat ingani yung nice ni ingani yung pagsuot or ingani yung pagstorya, di ba? And then next dia Galatians 6:1 atong i-open diha. Show lang po sa screen. Patient and gentle in spirit ta dapat. Ingon diha sa verse 1, brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual restore such an one in the spirit of meekness. In the spirit of meekness. So dapat gentle ta ba? Dili nato sila nga tambagan nga parag mura bitaw kaning mas the more hinoon sila nga wa na gyud koy bilian ni wa na gyud koy nahimong tarong. Ana bitaw? Bantay mo ana nga mura bitaw nawala imong pagkatao. Pero ang pasabot ana nganong spirit of meekness kay ikaw nga nag-advise sa iya ha, pasabot ana nga naa kay credentials or naa kay authority nga mo advise ana nga mali na kay pasabot ikaw dili na mao imong gihimo. Amen? Mo nang nisulti ka na. Pero imong gisulti na siya in meekness. Unsay pasabot ana in meekness? Naa kay power nga imo siyang kasab-an nga dapat mo ni na pero wala na mo gi-apply na nga power kay gusto nimo imo siyang i-istorya in spirit of meekness, gentle. We're talking about kaning elder, respecting the elder. Amen? So kung natin makitaan nga
kuan kanang mas magulang pa sa tua or na in the position dili man tuod magulang nimo pero he is in the position of the society, imong boss baka, imong manager baka. So the same way mag-apply ni siya sa atong business or sa atong trabaho sa eskwelahan kung asa ta gibutang sa Ginoo. Pero sa ministry the same way ato silang tambagan in the spirit of meekness. Dili ni para sila ha. Para asa? Padayon tag verse. Ingon diya basta sa verse. Considering thyself, para day sa tua. I-consider na itong kagalingon. Kaya nga naman, lest thou also be tempted. Sa umaabot na panahon, waka kabalo, ikaw gatambag-tambag ana nga specific nga aspect, pero waka kabalo, confident kay ba? Imo siyang gikasabaan pa juga ayo, imo pag yung pound for pound pagka-rebuke. Nya ending di ay sa sunod sa unahan, ikaw naabtan alang tentasyon, wa ka kalikay. Ikaw mismo hagba. Amen? So kaniding pag-advise mo ni atong ibutang sa tong kaglingon, kaniding pag-advise or paghatag instruction or pag-rebuke sa someone elder sa tua na with respect, dili ni siya para sa ilaha, para pud ni sa tua. Amen? Kay in kaso kita po'y mahagba ana sa Bible considering thyself, para day po ni sa tua. Amen? Para sana nga ako, father na ko, na po someone nag-look up sa kuha, mag-advise ko, magbantay day ko ana, salamat day ko ana, kaya nga naman, na ako'y mga kasunod na si Sir Warren, na sila Sir Mitch, na sila mga babies po. So, mag-careful ko nga, ingani, pero ending day, ako po day mahagba. Di pa day ito na ako mahimo. Di ba? Gasunod sila sa kuha or gatanaw sila sa kuha. Or, wala na kabalo nga, mag-advise ko, pero ako day mismo, wala ito na ako nagbuhat. Di ba? So, muna atong bantayan diri nga, dili lang ning kaning pag-rebuke diri nga, pasabot diri nga, honor elders by correcting with respect, dili lang ni para sa tua, kundi para po ni sa tua. And kasabot ta diha nga one way nga at nga dili na to buhaton ng pag-rebuke is ato silang i-approach privately una. Mao na siya. Unya ato nang masabtan din nasigutan po na sa una ni pastor unsay mga buhaton kung naadjay mga kanang mo ang severity ba mo increase na siya. So pero before ta mapadayon sa letter B, nalang ko ihatag nga verses, biblical ni siya nga dili ni siya nga basta na lang kay ingon diri nga i-respect ang elder. Dili. Bisan pa sa Old Testament gaingon na diri, Leviticus 19:32. Leviticus 19:32 and then i-ready pod ang Proverbs 16:31. Diri lang nato ipakita nga ang Bible, basic principles is gusto gyud niya nga motahod ta sa mga tigulang. Ingon diya thou shalt rise up before the hoary head. Hoary head mo ng gray head na ba or kanang nanay mga uban. And honor the face of the old man. Sa una gali kay muyuko jud. Di ba? Ning gabi gabi and fear thy God, I am the Lord. Unsa ni nga time nga gisulat ni sa Ginoo, gisulti ni sa Ginoo sa time ni Moses nga gi-deliver nila ang Israelites outside of Egypt. So naay time nga naabot ni kay Moses ani nga naay mga ingani nga klase na, pero before na nahitabo gistorya na si Moses ingani mong buhaton ha. Ikaw may leader sa 3 million ka tawo pero wala na kapasabot, ikaw mo'y hawd-hawd sa tanan. Pag naagali hoary head, ano siya? Thou shalt rise up before the hoary head. Tindog. Amen? Mga batanon mo, tindog pa mo kung naay mulabay nga tigulang sa inyong katubangan? Ha? Mutahod pa ba mo? Amen? I hope na, bisan sa balay ha? Bisan sa panimalay, manindog ta? Mag-ato ng rise up before the hoary head. Kaya biblical na siya. Ingon guys sa Bible, and honor the face of the old man. Pasabot honor, bow down ka ba? Or, di ba, say mo bless mo, nang na-bless, bow down. Umala siya. And fear thy God. Kay kung dili na nato gihimo, ingon sa Bible, wala kay kahadlok sa Ginoo. I am the Lord. So, mismo sugo na sa Bible, sa Proverbs 16:31 pod, ingon diri,
The hoary head is a crown of glory if it be found in the way of righteousness. Mo ni atong bantayan po do nga dili tanan nga naa sa ingala Panginoon, sige, respeto na sila, pero sa Bible, if it be found in the way of righteousness. Kung palitan na ay tigulang mo dool ninyo nga sikreto lang nga, dung, ikaw may kuan diha, paspas mo dagan. Oh. Paliti ko isa ka pakiti nga shabu diha bi. Oh. Nya kay tigulang man na unsa ang mga tumbaton? Hoary head man na. Ha? Musugot ta? Ha? Ay sige nung maayo kay kumudagan. Asa man dapit? Bi. Muwinta pa ka. Pila man to, ano na, napay sukli na, ako na lang sukli ha. May anak pa ka, dili na siya mao. Di ba? O, respeto na siya. Ay, lo, dili, man pwede, lo, kay Kristohanon ba ako, di ko pwede, anak. Madakpan unya ta. Dili. Ako lang isipon nga, wala ta nagkita karon. Kaya palitan, madakpan to siya. Ikaw may matudlo, accomplice. Di ba? O, isipon na lang ako nga, dendagan, tago din ka, pero nangatahuran ka niya daan nga pagbalibad. Amen? So, dili na pasabot nga blind obedience na lang ba nga, ay, hoary head ni, ay, tigulang ni, ako na lang ko'y uban ra ba? Hoary head na, pero wala na pasabot kung dili sakto akong gisugo, or dili sakto akong gibuhat, mapod niyong awaton. Amen? Kung nakita ninyo ko diri someday nga, nagrebelde ni Pastor Job, tudlo na ako siya, reklamo, ay, si Sir Ed, tara, sunod ta niya. No. Ako dapat inyong unang sumbagon. Amen? Ako una inyong dapat i-rebuke or inyong kasabaan. Amen? Kaya dapat, basic na to is mo respeto sa authority, mo respeto sa elder. So, letter B. Honor youngsters by responsible correction. Responsible correction. So, kung mag-correct tag usa ka bata or isa ka igsuon nato, dapat responsibly. Amen. Dili nga nibunal og murag gabunal ta og kanang iro nga layaw. Diba? Usay kita tag iring lapuan og ininit, dili nga na. Kaya naman naagi tay iro, diba? Usay di ta mabunal sa ting iro kay muhilak murag bata, diba? Labi na kanang mga Shih Tzu, Japanese Shih Tzu. Usay mas importante pa ng Japanese Shih Tzu naglingkod nami gyadtuan sa Dumaguete Sauna nag Bible study mi. Lingkod mi, adto silang balay. Dako ilang balay, dagko kay sa sofa, pero ang ilang mga sofa kay dagko po kay mga unlan ba. Maglisod man ta naglingkod, kailangan na to tangtangon sa di murag comfortable ra kay kamo lingkod. Tangtangon nim unlan ana. So gahulat ra gyud mi nga palingkuron. Den yaingon man nga, o lingkod sa mo diya sir. Wala gyud ga specific nga lingkod diya ba, lingkod sa mo diya sir. Den siya ga ready og mga snacks ana. Pagtan-aw na mo silang sofa, daghan man kay mga Shih Tzu. Alangan amo tong pang-awaon nya kita na mo na ay mga Shih Tzu nga naka-clip. Auban naka-diaper pa gyud, auban kay gamidyas. Na basi pawaon tani pawaon pod mi. Di gahulat ra gyud mi gatindog ra gyud mi din istorya hangtod nga siya may nagpapahawa. O di ba? So atong tanahon ba nga kung gitreat gay nila ilang pet responsibly, dapat kita pod if magkorekta sa mga tawhanon nga pamaagi, responsibly pod. Amen? Nagi na gisulat sa Bible diha nga unsa ang pagbunal, unsa ang pagdisiplin. Dili pwede nga pinaagig kasuko, dili nimo nga ang imong kasuko paabtan og pagsalop sa adlaw. Amen? Nagi na siya, naagi guidelines ang Bible ana unsaon. So ana diha sa verse 1 verse 1 og 2 ganiya atong gibasa, balik ta sa tong text tingon diha. And the younger men as brethren. Verse 1, di ba? Rebuke not an elder, but entreat him as a father. Sa tumoy, and the younger men as brethren. Verse 2, the elder women as mothers, the younger as sisters with all purity. So, kanina ito mga younger men diri, mga young people men, ato na siyang itreat di ay as brother. So, diri po ba mismo, ako nang nagitunan, ay, bitaw no, guilty po ko ani no, kay sa dugay na kay ko nahimong young people, niagi na ko kapag ka-adult, then karon ginikanan ako, say makita na ako ni mga young people ng mga lalaki, murag
Youth lang sila, youth lang. Okay, youth mo diha. Diha mo, adult ko. Pero ingon day diri sa Bible, younger men as brethren, dapat di ako nini silang tagdon as kung ang mga igsuon. Amen? Sugutan ako kung ano nila nga, naayusahay nga saputon ka, naayusahay nga di ka ganahan, pero ingon sa Bible as brethren man. Amen? Ingon sa Bible diha, dapat ang atong principle diha is to correct them for improvement. Dili para idasok sila. Amen? For them to help them to improve themselves. And ingon po diha sa mga babae sa verse 2, the younger as sisters with all purity. With all purity. Nakabantay ko ani nga verse katong time atong high school ba ko, gabasa ko itong I Kiss Dating Goodbye kay Joshua Harris. By the way, update lang, dugay na ni siya ang update, pero kana si Joshua Harris, mo na siya akong gina-look up sa una about sa young people. Kaning Christian na siya, kaning faithful member sa usa ka church sa America, nga gatudlo siya about purity, about dating, nindot kayo yang kuan nga, unsa din nga, kaniding dating di ay, imo ning hunaw-hunaw as preparation sa Ginoo para sa marriage. Pero kaning dating dili ni siya nga automatic lang nga kinsa imong magganahan imo ding i-date, imo ding explikaran, imo ding dalon-dalon bisag asa. No, ana sa Bible i-practice mo siya as younger sister with all purity. I-treat nimo siya as your sister. Huna-huna daw, kung ako ni igsuon, ako kaning dalon og sinihan, ako kaning i-drive sa ngit-ngit, ako kaning palitan og quick then bisag unsa ra kong istorya. Basta lang maka-date me, basta lang makitaan nga, oy, nakoy ka date. Usayr ba mga lalaki just for companionship lang ang purpose sa date? Bangang kayo nang kaana ed ay wala lang. Kita na ko. Di ba? Usay, uy, grabe bago na po diyang kuyog oh. Uy, daghanan niya kuyog, uy, mga babae, mga gwapa kayo, mga unsa diha. Di ba? Pero tanaw daw, the younger as sisters with all purity. Pure ka imong mind. Amen? Kung wala pa ka nga buot nga with purity in mind na imong while you converse, while naa siya, ayaw sa enter ana nga stage. Mo na yung gipasabot diya with all purity. Diba? Pero balik ta kay Joshua Harris, basi hangtod karon mo gyapon na yung gina-look up. No. Si Joshua Harris, ayun na siya sunda. Iyang book sa una, okay to siya, pero ayun na sunda karon kaya naman, nahimo na siyang bayot. Ibulagan niya yung asawa, naminyo siya glain nga lalaki. Oh. Ano man, i-join man sa LGBTQ train. So, muna atong bantayan di ha, sa bisag kinsa pa na sila sa una, influential na sila sa una, mapakyas na sila, oops, di arataman. Ayaw na sunda ilang mali. Amen? Kung unsa ilang maayo ilang gibuhat sa una, kuha atong mga gold nuggets dito. Mo to yung atong i-apply. Pero kato yung Kiss Dating Goodbye, ako gyapon to ma-recommend sa inyo mga young people. Yun ang basahon. Nindot ka na siya. Dili na siya about dating ha, nga unsa ang pag-explicar. Gihimo na siya para unsa nimo i-prepare imong kaugalingon para sa imong wife to be someday. Mao gyud akong gihimo on the college. Napakyas ko pero nibangon ko, nikuan ko na gahulat jud ko nga sa time nga engage ko into dating, into relationship, naa ko'y work. And then wala ko ga mali unsa nang try ani then mali try na pud sa lain, no. Diretso siya akong gipili mo na dito. Ba? Pero gi-ready akong kaugalingon. Usay atong i-ready man kay i-ready kinsa man atong kuan ha. Amo ni akong i-ready. Bay, pwede mo kong explikaran na bay, pwede ikaw magkuan sa kuha bay. Then sunod imong amiguhon baka iyang igsuon, iya baka iyang classmate ana murag ibakod na ba, di ba? Gi-ready na murag ang murag bitog manok nga gilitag. Gi-ready na ang paon. Pero kita dapat, anak sa Bible, anak dari sa Bible, katong sa book niya, is dapat i-ready atong character. Ato ang manhood. Ato ang boyhood into manhood. Okay? So, balik ta dari sa ato responsible correction. So, i-treat nato ato ang mga igsoon nga babae po dari, younger igsoon nga babae, as sisters with all purity. So, in the same way, akong nakita ganiha, nga dili lang as youth lang ni sila,
Makita na ko, ay bitaw no, corrected ko diri. Nga dili lang din ni sila as youth lang. Ako adult, youth lang mo diha. No. Ako din ni silang i-treat as my sister. Sisters. Amen? Pero wala pa nagapasabot, ay sister di ay. Take advantage ita, hi sister. Ana-ana din mo kamo. May bala mo na ako mga boys. Dili magingana ha. Kasi mang take advantage nun ba? Bless dayon. Uy, nasuod na lagi kayo, no? Bless man. Sister man ina ako. Crush siya. Bantay bitaw may balal. Brother ra ba mo na ako? Basig ko ano mo na ako. Ito, joke ra. So, ingon dia, every believing brother and sister need to be corrected. Amen. Tuo mo ani? So, mutog yun taning once in a while, kailangan ta makorek. But with a responsibility to make them wiser. Responsibility to make them wiser. Mao na siya ang purpose ani Jude. Nga mahimo tang wise, mahimo siyang ma-improve siya. After sa bunal, makakaton siya sa lesson. Dili nga after sa bunal, nakatonan niya, suko man si Papa God, nasakpan, magugug ganiha. Lahi itong nga lesson niya nakuha. Kung nga na iya ang rason. Diba? So dapat pagbunal, bitaw no, di na itong na ako buhaton. Kaya palitan, ay nabunalan ko kay nasakpan, ay nabunalan ko kay suko kay si Papa. Sa sunod, ato nang puyok-puyokon si Papa. Pag uli na ito, nga natay sala, dala din tag Jollibee. Amen? Dala din tag Jollibee, or unsa baka ha, o pa, na ay kape pa, o ma, unsa may ganahan ma. Ana-ana din ka, kay namay sala. Diba? Kay mabunalan man og naay kung masuko sa mama papa, pero dapat mo nang yatong i-practice responsibility to make them wiser. Para sa tuwa as parents, mao po na siya reason nga magdisiplin ta para makatuon ang bata, para mahimo siyang wise. Amen? Dili siya mahimong spoiled. Amen? Ako, baby pa na akong anak, 1 year and 6 months, pero amo na nang gisugdan og piti. Ruler lang sa among gamit. Dili tong ruler nga kato bitong transparent nga bawog-bawog, dili. Tong ruler nga dili mabawog ba straight, pero plastic ra gyapon. Pero hinay lang according lang sa tanaw na mo nga makaya niya nga kanang mohilak siya ba sa sakit. Dili mong hilak nga dili. Isa lang nga pagana wala din na siya kay nakabati siya ng sakit di ay. Dito, amo din siyang istoryahan. Dili pa kay na siya kasabot, pero before na mo naghihimo nga measure nga naanay piti, naami guidelines, naami rules nga, oy, Claudie, dili mo gawas diya ha, or dili mo singgit ha, karon mo na among gina-practice saya karon nga dili siya mo singgit. Kalit rag singgit kung dili na makuha yang gusto. So una, among kasab-an, among i-call yung attention, no. Practice na gradual, dili na siya nga pagkahapon bunal dayon. No, gradual na siya hangtod masulod sa system sa bata nga ay gikasab-an ko kung mama, papa, ay gikasab-an na po ko. Pagsunod Claudie ha, piti na. Pagsunod kay kabantay naman siya ba? Og amo siyang while gikugos mo siya kaning kung ingon naman siya dili na siya na ana bisag gitagaan na namo alternative nga toy. Wala ra bitaw. Wala ba? So kabalo siya nga makontrol niya ang ginikanan by shouting. Dito na dayon, assert din may sa mga authority. Palo dayon, piti. Piti, pak. Piti, dapat yung piti nga tan-aw nimo nga ay mong ruler walay unsay tawag na, walay garang-garang bitaw, di ba na may mga ruler nga para curve. Bantay lang ta sa atong mga ipalo kay base makasamad or unsa. So hinay lang, carefully, responsibly ingon sa Bible. Pak. Iti, hilak siya, sa matingala siya, unsa man to? Itong first na mo siyang gikuan, murag wala ra sa yaba, pero nakuratan siya. Kadugayan karon kabalo na siya. Asay kung mag-discussion communicates, mukuha din siya kuan kaning ruler. Piti. Kaya abi nag-aaway ming duha. Lami gi-discussan, piti. Ay siya ruler kay basig kinsa ba kay bunalan, si mami or si daddy? Imagine na, at her young age, di pa nakabalo mo storya, kabalo na siya para asa ang piti. Kung among erase ang piti sa iyang atubangan, makol na din yung attention mo, atubang din na siya sa mua. Ingana, pero wala. Pero again, it's all by the grace of God. Dili na sa mua ang kagulingan, all by the grace of God. Pero ako yapon to, i-consider to ingon sa Bible, lest I fall into temptation.
So wala nang kapasabot nga amo ning gibuhat kasi perfect me. We're still learning as a parent, pero mo na among gibuhat kay mo na giingon sa Bible. Make them wiser. And the next, a brother or sister must be their brother's keeper. Brother's keeper. Kadomdom sa story ni Adam ni Abel og Cain, di ba? Cain and Abel, atong naisgutan to ganyan ni Pastor Job, pero katong gipangutanan siya sa Ginoo nga, asa man nimong Abel? Ay asa man nimong igsuon Cain? Aman si Abel. Kaya yan ang gipatay ba? Kabalugod ang Ginoo to, pero gi-check lang sa Ginoo ang kasing-kasing ni Cain. Unsa gitubag? I am my brother's keeper. Kailangan ba ko makabalo kaduga? Kailangan ba ko updated sa iyang whereabouts? Kailangan ba ko kabalo kung asa siya? Ano man, pasabot to, dili responsible si Cain as a brother. Dili siya responsible kuya. Diba? So, diri atong gipasabot diri, kung gingon dia as sisters di ay, younger men as brethren, kaning mga young people diri, mga adults, mo din atong responsibilidad sa tua, nga dapat kabaluta, asa ni sila. Dili ni Sarling, oy, ato ning bantayan bi, asa ni mga, dili. I mean, ang spirituality, asa na sila. Amen? Ilang character, asa na ba sila? Ilang status in life, asa na ba sila? Kumusta ilang studies? Amen? Diya nato sila i-check ba? Ilang growth of progress? Dili ka ng sunod-sunuro nato sa eskwelahan. Uy, kinsa man tayong kistorya. Murag, kadumdum ko to sa high school, si Hani. Na ako'y gi-istorya nga babae. Laragod, pagkasunod kita na lang na, hulog, gistorya. Gitawag ko sa mga classmate, gistorya ni Hani itong, gisulong ni Hani itong kuan. Yung gistorya ganiha. Patay, Rambo. Saan man niya? Mo dito, yung gipangutana raday nga, naibog ka sa akong kuya? Yan na raw siya. Stilan gani. Booking dayon ba, no? Pero dili nga na ha, brothers keeper. Si Hani, okay to si Hani sa una kay mo, bantay ba? Dili patakag kuha ni kuya ha, ana. Pero ang mga night times, as a parent, yes, you have the authority. Depende nimo unsa nimo pagbantay mong mga anak against vices baka ha, against unsa diha nga activities. Pero kita as brethren, diri sa mga young people, mo na sila atong treatment di ay nga dapat kabalo ka, uy, kumusta naman ka? Kumusta imong studies? Last the other day, gistorya ni Kate si Liam. I-encourage niya si Liam. Oh, nice Liam, very good. You're performing well. Kita gibasa ni Kate sa kuha, uy, nice kayo imong grades sa paces. Nice, gipadungog niya sa kuha. Pero you have other qualities, other characters na kailangan nimo improve dirita next time. So yung na dapat, amen? I-check na to sila, tanaw na to, uy, kumusta imong grades, kumusta, uy, okay ka sa academics, oh, dirita bawi sa tong character development, dirita bawi sa tong asang aspect nga mas ma-improve pa ka. Amen? So dapat ingana with a responsibility to make them wiser. Okay, number 2, dili na siya kailangan na to doon, kay kuan, pwede na siya nato i-continue sa next Sunday as Sunday school. So number 2, unsa man nato pagpass usa sa pamaagi nga pagpass og good manners, number 1 ganiha, by honoring others, mo ng mga elders, karon na pod is by honoring the widows. Widows. So ingon diya sa tuang lesson, ingon diya, to honor is to help. Church is not a replacement for the family. Dili niya siya replacement ha. Ato ni masabtan diri nga kailangan nato tabangan ni ato mga widows sa simbahan. Pero naay gibutang nga guidelines ang Ginoo diri. Pero before that, ingon diya sa Bible, it is an honor to help. Pero ang kaning church, kani atong pagtabang sa mga widows, dili ni siya dapat replacement sa family niya. Supplement lang tanin, mutabang lang taanin nila. Pero natay mga buhaton diri, natay makatunan diri unsa may buhaton kung wala sila ng klase nga family. So this lesson may discuss our wrongdoings, but we must rejoice that we still preach against sin. Amen? Nag-rejoice pa ba mo? Okay pa ba sa inyo ang nag-preach sa og sala? Amen? Kay soban ba yung simbahan dili na mo wali og sala?
Puro na lang dapat, puro na lang prosperity. Puro na lang blessings. Dili gali mo preach og giving kay ma-offend. Dili mo preach og sin kay ma-offend. Puro na lang success. Puro na lang unsa diha prosperity. Daghan na kayo kay para feel good ba? Feel good gospel. Mo nilang gitawag. Mo nang nga daghan kay sila. Kaya naman, lami kay ma-bless jud ko didto. Malimtan ako kung mga sala. O nalimtan gyud imong sala, pero wala ka ni hawa sa sala. Diba? Pero diri sa Bible, salamat ta sa Ginoo, atong pastor nagpabilin sa prinsipyo sa Bible, wala niya og giusab ang prinsipyo sa Bible nga muwalig gyud og sala. Amen. So, kay nga naman, because it gives others a chance to be reminded. So, para sa atua, mo ni ang chance nato nga may remind ta. Kung ikaw nga wala ka sa sala or sa una nahagbong ka lang nga sala, at least karon ma-reminded ta. Mo nang kailangan iwali ang sala kay every once in a while ang yawa gabatot sa tuwa og temptation. Ang yawa wala nagapasabot nga nakapasar sa ed ani nga temptation. Okay na, graduate na to siya. No. Ang yawa is like a roaring lion seeking whom he may devour. Roaring lion. Kung makita ka lang sa National Geographic TV, pag gigutom na galing na ang lion, labi na kanang leader sa Pride, kanaya group na ang tawag sa Pride sa lion. Usahay siya rin mag-hunt. Alone lang siya mag-hunt. Dili siya ganang nga naa siya kuyog. Kaya usay madunggan. Usay careless to ilang kuyog. Makatunob og stick. Makabantay. So usay mag-hunt lang na siya alone. Kaya usay mukaon sa siya daan. Haya niya ikuyog ang group. Kaya kailangan man siya nga kusgan siya nga leader. Pero ganing lion male nga gigutom, dili niya mapugnan iyang growl ba? Kaya ginawa pa lang siya sa ilalom pa lang, aside sa kagutom, diya yang vibration bitaw. Yang vibration siyang kadako, iya na ipadungog sa mga prey. Mo nang kanang mga zebra or kanang mga deer, mga makabantay doon na sila. Ang taas din nila mga liog. Asa man ang gating og gikan? Danger is imminent. Danger is approaching. Kaya naman, gagrowl na ba? Balhin sila dito. Dagan sila. Taod-taod na alapod. Ang tod nga mga ikatulo na nga madunggan na nilang growl, wala ramana. Dili ramana. Din katod din ilang mga bata nga mga deer or bata nga zebra or wildebeest baka wala raman ingon man si papa or si mama okay ra na growl basig na layo ra kay to. Pero naa sila madungog nga vibration. Gana ba? Mao dito siya. Roaring lion seeking whom he may devour. Ginasundan ka. Dili na pasabot nga wala ka gikaon karon, wala na pasabot nga wala ka nalitag karon, giundangan ka sa yawa. Gitanaw lang sa yawa kung asa ka most confident, most happy, most successful feeling in life. Pasabot kung confident na ka sa mong kagalingon, sa mong abilities, nawala na ka sa pagsalig sa Ginoo, nawala ka sa pagsalig sa pastor, diha ka na tukbon. Mga mga zebra, pag ana nila, wala, sige, dula na mo diya mga anak, mga wildebeest, isa ra kalapyot sa kuan, sa lion, niya ang lion kay kuan ba ang lions, tigers, mga cats, family ba yan sila? Wala ba mo kakita og cat nga lihok kayo? Ay, kadungog mo sa iyang lakaw ba? Di ba, silent ka na sila? Mo crawl, mo hapa gyud na sila. Di jud ka kabantay. Kalit na lang ambak, wala na, paak ding liog. Sa gunsaon syagit sa anak, di gyud kadul ang mga ginikanan. Dako making layon. Diba? Pag makadungog sa paani, ug makadungog ang pride nila nga gaatang dito sa layo, say gaatang ra na pagingon sa lion nga pagkaon na atak din tong mga pride nila. Kung kinsa mga nabilin, atak dayon katong dili mo lakaw ba kay gusto iprotektahan tong gamay. Mo din to ilang kaunon. I-atake din to nila. Ang uban usay pod igwardya nila tong mga nakakuha na. So mo na atong bantayan. Mo nang gawalig yapon tag sala for us to be reminded. Amen? Kaya naman, kabalota kung unsa ta sa una nga naata sa sala pa. Kabalota sa una nga unsa sa dihang nalitag ta sa sala. Unsa epekto sa tong kinabuhi
ang sala. And then, it gives an offender a chance to repent. Kung kita mismo nakahimo og offense, nakahimo ang sala, it gives us a chance to repent. Amen? God is a God of second chances. Ginoo mo hatag yun siya nato og pag-usab. Chance nga mag-usab ta. Pero ang Ginoo naa siya limit. Amen? Ingon sa Bible, sa church gali, kung dili na siya magpatuo, itiwalag na siya. Ana guys sa Bible, gingnan niyang mga disciples, kung iana sila, mag-blaspheme sila sa Ginoo, itaktak na inyo ang dust sa inyong feet, sa inyong shoes. Dayon lakaw mo diha. Oh, imagine na, pasabutan na, gitugyan na sila, kanang panimalaya, gitugyan na sa Ginoo sa yawa. Hadlok kaayo. Kung ang Ginoo gali mo give up nato, hadlok kayo. Amen? Kaya nga naman, ang yawa, dili mo give up. Pasabot anak karon nga buhi pata karon, pasabot anak karon nga naa ka nga estado sa mong kinabuhi karon, nga nag-enjoy ka sa mong family, nag-enjoy ka sa mong trabaho, nag-enjoy ka sa mong negosyo, dili siguro abundantly, pero you're living. Wala ka galisod, sakto lang. Pasabot ana na ay grasya sa Ginoo. Amen? Kung wala na ka diri karon, kalisod ka, di na ka maulaw na ka sa Ginoo, mao na pasabot nga gilitag na kasayawa, nakaon na ka sa layon. Amen? Pero gi-preach na ni pastor, giwali na, gibutang na diri sa simbahan, ay sa Bible, for us to have a chance to repent. Amen? Mubalik lang ta sa Ginoo, pero don't test the patience or the limit of our God. Kaya nga na siya sa Bible ganiha, rise, kung naay elder, rise, tindog, respeto. Pero ingon sa Bible, ingon sa verse, I am the Lord. Fear God. Amen? Gi-assert gyud sa Ginoo, fear God, I am the Lord. Kaya naman, naay limit ang Ginoo. Kahadloki ko. Dili na pasabot nga, love is God forever na. No. He is also fear. He is also a responsible God. Na siya justice, gitawag diya. So, now, karon padayon ta, by honoring the widows, natay criteria for helping the widows. Dili na siya nga para lang sa tanan nga widows. So, letter A diha, widows without family that will care. So, kung kani siya nga particular nga widow, wala siya pamilya na, nga mo'y mo atiman sa iya ha, mo na siyang pwedeng isagop sa simbahan, tabangan sa simbahan. Ingon sa verses 3 and 4, taman sa and verse 16, ingon diha tanaw sa Bible, honor widows that are widows indeed. Ingon diha widows indeed, kanang tinuod nga widows ba? So unsa man ning tinuod nga widows di ay? Verse 4, if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Verse 16, if any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. So ingon diha sa verse 4, kung naa siya mga parente or naa siya diha children or nephews, sila may muhimo mo pagtabang ana sila first. Sila may ila dapat ng responsibility first nga moy mo asikaso sa ilang widow. Kumplitan, ilaan ang mama, wala na ilang papa. Ikaw nga anak, imo nang responsibilidad. Amen? Ikaw nga nephew, nga nakakadiyaan ang panimalay, kung nakakanagadya gastay ba nga nephew, then si tita, widow na, imo nang responsibility to take care of her, to take care of them. Amen? For that is good and acceptable before God. Mao na siya katuyuan sa Ginoo, mao na siya angayan dapat sa imo, mao na siya kaning design sa Ginoo nga imong responsibility as a family member. Pero kung ang imong nephew or imong anak bata pa, wala pay working capability ba or wala pay pangitaan or wala pay laing way nga makatabang sa iya, diha na siguro nga makatabang ang church. Ang galisod gyud sila, pero unya ato nang mahisgutan pod aside dire kay gihisgot pa man sa family members responsibility. Ang AD wala na ko na sulti no, because it is the family members responsibility.
So diri gahisgot pa ta sa family members responsibility. Later atong mahisgutan unsa dapat ang widow herself or himself, unsa dapat siya, na dapat ay criteria po sila. So responsibility ni dapat sa usa ka family member kung nakadya nga panimalay. Pero kung mga bata pa ni sila, kamo mga bata or mga young people pa, kung unsa inyong maitabang sa aning nga widow nga imo bakang mama or papa baka or imong father ay imong imong tito or tita, wala na sila pares, mutabang ta unsa atong angay matabang. Like example, trabaho sa balay. O sige, ako tita, kada kaon ako na lang maghugas. Diba? Or dili lang, tita, pag na-chicken ha, ako ana, ay pastilan. Diba? At tita, dapat pag lunch ha, chicken, pagka dinner, balbakwa, lamia agad. Ituklod man di ka, diba? Pero brethren, pero yun diya sa Bible, responsibility na nato. Pasabot ani, ilighten nato ilang burden. Diba? Wala na gud sila partner in life. Sila na lang isa. Sila na papa, sila na mama at the same time. Diba? So kita, kung dagko na ka, young people na ka, unsa imong maitabang sa imong lolo or lola o tito, tita, wala na sila partners. Widows sila gitawag sa Bible, widows in the church. Diba? So tabangan nato sila sa atong household chores. Dayon, ingon diya sa letter B, because the next person commanded to care are the relatives. Ingon diya sa 4A na isgutan na nato ni ganiha. Dili lang sa children, kundi sa nephews. Let them learn first to show piety at home. So relatives dapat, so family and relatives mo na yung responsibility na siya. So letter B, widows with good spirit. Mao na siya ang criteria sa usa ka widow. Ganiha, criteria siya sa unsa atong tabangan, widows without family. Pero karon, widows with good spirit. Ingon diya, good spirit. Verse 5, ingon diya, now she that is a widow indeed, kung siya gyud tinuod nga widow and desolate, wala siya gikapuy-an or siya ra mag-isa, wala mo tabang saya, wala siya laing katabang, pero nagsalig sa Ginoo, ingon diha, trusted in God, and continueth in supplications and prayers night and day. So dili pasabot nga pabaya. Kung kita nawad-an tag partner sa kinabuhi, dili pa ko kaingon gud ana kay wala pa man na sa kuha, pero mag-careful lang kung sa kong giingon nga, di ba? Ingon sa Bible kaniya, lest you shall fall into that temptation. So pero ingon sa Bible, widow indeed ta kung we stay trusted in God. Ingon sa Bible nga gapadayon kag salig sa Ginoo ba. Wala nga wala na akong partner, undan akong simba. Wala na hinong kay katabang, ay pa hinong kang palayo sa Ginoo. Amen? The more ka magpalayo sa Ginoo, the more ka dapat magpaduol sa Ginoo. And continueth in supplications and prayers, kaning prayer request nato, pag-ampo, pagstorya sa Ginoo, night and day. Pasabot ani naagyapon tay pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo. Bisag kita nalay isa, active gyapon ta sa simbahan, kabalo man ta asa ang favor sa Ginoo, naadya sa participation sa simbahan. So naargyapon ta diha. Amen? Padayon gyapon ta na ata diha. Dili ta magpalayo sa Ginoo. Padayon ta diha, ingon kay sa Bible, now she that is a widow indeed. Mo ni siya ayaw mo kayo og sito gani kaning ka-discourage or mahimo bakang masuko na hinon mo sa Ginoo kay nawala yung partner. Yes, very sad na siya nga panginhapo, pero ang Ginoo dili mo niya pasagdan baya. Kaya naman kani pa lang sa passage ani, wala baya mo nga ang widow baya, wala baya gi ignore. Nahisgutan baya. Pasabot ani, special ang widow sa Ginoo. Amen? Special ang Ginoo sa Ginoo kay naman napagali siya criteria kinsa gid tong widow. Kabalo siya. Kay base na niya ang church, dagan na kay giatiman og widow niya, dili dito widow tinod tong uban.
So pasabot ani atong mga deserving widow ang tabangan, angay tabangan. Ana sa Bible diha trusted in God, continued in supplications and prayers night and day. Unsa man next? Number 1 diha, unsa man with good spirit. Number 1, not living in pleasure. Verse 6. Not living in pleasure. Verse 6 ingon diha but she that liveth in pleasure is dead while she liveth na. Nahimong widow, basig namatay imong partner kay gahikog sa consumption. Kay nga naman, live it in pleasure day ka. Grabe kay ka mo gasto og kwarta. Di ba? Grabe kayo ka gambler baka. Ikaw nga ba na, grabe kay ka gambler or grabe kay ka unsa na kanang sabong sa manok. Inadaan si pastor kung sabong mo ha, na siya mga tips. Mala ganina, joke lang. Diba? So, basig, live it in pleasure or basig sexual sins. Pleasure, nga pangkalibutanon, yun sa Bible niya, he is considered dead while she liveth. She is dead while she liveth. So, muna atong bantayan kung unsa ngali ka widow, nga kinabuhi sa sala, sa pleasure, wala na siya gi-consider sa Ginoo. Number 7, and these things give in charge that they may be blameless. So dapat gitnatudlo po ni siya pod. Kita kabalo man ta napatadri wa takabalo sa sunod umaabot na mawala niya tong partner. O gitudlo gyapon ni siya para dili mi blameless ang gawali. Pasabot ani anas tudloan na kanamo kabalo na ka unsay buhaton ha. Himok ang widow or na ba kay kailang widow na karon imong suod. Ikaw na kabalo mo storya saya unsay angay buhaton. Kung naa siya sa pleasure, wala diha ang favor sa Ginoo. Kay nga naman gi-consider siya sa Ginoo as dead while she liveth. So dapat ato silang i-encourage at kay nga naman nagkinabuhi sila siguro sa pleasure kay nawad-an na sila pagsalig sa Ginoo, nawad-an na sila paglaom sa Ginoo. Muna ato silang dalhon balik sa church para mabalik ilang paglaom sa Ginoo, mabalik ilang pagsalig sa Ginoo nga naagid day Ginoo sa tuwa. Amen? Amuhatag na to og second chances. Number 2, never been in divorce. Wala miyagi og divorce. Ingon diha sa verse 9, let not a widow be taken into number under 80 years old, having been the wife of one man. So dapat isa ra ang asawa, aya siya nahimong na divorce or iyang bana, aya siya nahimong divorce. Then number 3, noted for good works. So, mo ni nakalindot ani ganahan kay ang Ginoo ani well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved and afflicted, if she have diligently followed every good work. Grabe ni siya nga klaseng widow no. Example diri ni Paul nga nagpa-lodge og strangers, naa siya boarding house ministry or naa baka siya apartment, nya pag baptist ka, na kay discount, na usa ka baptist na ko na istorya anak sa pastor, businessman siya, adto siya og Siargao. Kuan, pag mahibalan nga anak kag pastor og pastor ka, libre. Libre ka sa iyang shuttle, sa iyang ferry, libre ka sa iyang accommodation, hotel, naman siya hotel, libre ka sa iyang mga kanaanan, restaurants. Diba? So, imagine na kung ingana ba, kung kato siya, kung mahimo to siyang widow, di gito siya pasagdaan sa Ginoo. Yan naman, she have lodged strangers. She have washed the saints' feet. Kaning mga pastors, kaning pagamit sa ministry, ngayon nyo silang gipadayon, inyo silang gaulan, gipasaludre, or labi na kung gipa-snacks. Joke lang ha. Amen. Joke lang. Pero inyong gitalang pagtagad ba? Diba? Si Mary, iyang gigasan ang tail ni Jesus Christ, mapuning nga symbol. Ubos kasi mong kuan, imo silang gihalaran, imo silang gitagaang honor. If she have relieved the afflicted, tabang baka siya physically, or financially nga nakabawi-bawi baka ha imo bang gitudluan og skills basta na siya she have diligently followed every good work kung kanang maayo iyang mga binuhatan unsa ka maayo siya kita maka testimony man ta kung kanang atawhanon maayo gyud kay na siya di ba di naman kailangan nga
siya mo magpasigarbo, siya mo magstorya, dili. Kaila kita. So, balik sa tong lesson, yung diya, noted for good works sa asaman in her family, in helping strangers, in serving apostles. So, muna siya ang ilhanan di ay. So, we are instructed not to help the lazy because you are approving of the wrongdoings by doing so. So, be sure that your help helps them change, not a way of consenting to their wrongdoing. Not consenting to their wrongdoing. Amen? Oh, so, time naman ato na lang i-continue sa next. Iwaso na lang ng letter C. O, kaning isa na lang, letter C. So, widows within senior years. Within senior years. So, let not a widow, verse 9, be taken into the number under 60 years old. So, kabulutan nga kaning 1 is 20, so 30 is 60. So, pag 60 years old na siya, widow siya, and of good character, ato na siyang dawaton. So, reasons of refusal for younger widows. So, nganong naamay kuan kaning limit. Excuse, stop na. O, sa sunod na lang, kay taas-taas na siya nga subject niya. Kuan na 5, hapit na mag-6. Napatay Lord's Supper. So, dirita sa next Sunday na to, widows within senior years. Amen? So, I hope namoy nakatunan na to so far. Passing good manners. So, dili lang ni siya pang basic education value system, kundili timeless ang pulong sa Ginoo. Ma-apply niya nato sa tong kinabuhi, sa tong trabaho, sa tong negosyo, sa simbahan, sa tanan. So, magampo sa ta, Ginoo, salamat kayo sa imong pulong, salamat amoning na hisigutan karon, gampo mi Lord, ikaw maghahatag sa mga og pagpamanabot adto Lord, ug amo tong ma-apply sa mong kinabuhi. Salamat kayo sa mga reminders sa mga Lord, sa among pag-correct sa mga. In Jesus' name we pray. Amen. Brother Ed.